Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng masugid mong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Doon ko po napatunayan na walang pagsubok na hindi natin malalagpasan basta may tiwala tayo sa ating sarili at higit sa lahat ay sa Panginoong Diyos. Napagtanto ko na ang mga problema na meron tayo ngayon ay kailangan nating pagdaanan dahil ito ay kasama sa proseso ng mas magandang plano ng Diyos para sa atin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Jimmy. At ito ang aking kwento. Bata pa lang ako nang pumanaw ang aking ama na isang jeepney driver. At magmula noon ay ang nanay kong si Bebang na ang naging tanging kasama ko sa buhay. Nang matuto kong magmaneo ay pinasok ko na rin ang pagiging isang jeepney driver. Kailangan ko kasing kumita ng pera dahil ayokong maging pabigat kay nanay. Iisipin siguro ng ilan na dahil kami na lang ni nanay ang magkasama ay mahal na mahal niya ako. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Kahit noong bata pa ako ay hindi ko naramdaman na mahal ako ni nanay. Konting pagkakamali lang ay sinisigawan niya ako. Hanggang sa lumaki ako ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kahit anong gawin ko ay parang mali lahat sa paningin niya. Gaya na lamang ng umagang yon, nagising ako na nag-aalmusal na si nanay. Napansin ko rin na nasa lalagyan ng maruruming damit ang mga damit ko. Nay, hindi po ba sabi nyo maglalaba po kayo kahapon? Bakit po nasa labahan po ang mga damit ko? Ang mga damit ko lang ang nilaban ko. Hindi ka naman nagbigay ng pera na pambili ng sabon, hindi ba? Nay, hindi po ba sabi ko wala po akong pera? Ang hina po kasi ng biyahe nung isang araw Halos sa boundary nga lang po napunta yung kinita ko sa maghapon Aba, kasalanan mo na yon. At hindi ko yun kasalanan. Kaya sa susunod, kung gusto mong labahan ko ang mga damit mo ay magbigay ka ng pera. Ako na nga maglalaba Ako pa ba ang bibili ng sabon? Aba, masyado ka naman yatang siniswerte. Ano po kasi? Wala na po kasi akong susuotin Puro madudumi na po lahat ng damit ko. Palagi niyo po kasing iniiwan ng mga damit ko kapag naglalaba kayo Minsan nga po kahit nagbibigay ako ng pambili ng sabon, ay hindi niyo pa rin po nilalaban ng mga damit ko. Aba, bakit? Sabon lang ba ang kailangan kapag naglalaba? Manahimik ka nga dyan, Jimmy. Huwag mo kong simulan at napakaaga pa. Sinisira mo kaagad ang araw ko. Pero wala na po akong susuotin ngayon. Di suotin mo yung marurumi mong damit. Magtiis ka. Abay, kasalanan mo yan dahil hindi ka nagbibigay ng pambili ng sabon. Hindi na ako sumagot dahil alam ko naman na hindi ako mananalo kay nanay. Kumuha ako ng baso para magtimpla ng kape. Pagbukas ko ng garapon ng asukal ay wala yung laman. Maging ang lalagyan ng kape ay wala rin. Wala na po pala tayong asukal at kape, Nay. Di bumili ka sa labas kung gusto mo. Alangan naman na ako pa ang bibili ng lahat ng mga wala dito sa pamamahay na to. Napakaliit lang ng kinikita ko sa pagbebenta ng basahan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at dumiretso na ako sa pagligo. Nanlambot ako nang malaman kong wala ring shampoo at ang sabon
ay kasing nipis na ng isang hiwa ng keso. Naligo pa rin ako kahit mabigat ang aking kalooban. Pagkatapos kong maligo, ay naghanap ako ng malinis-linis na damit sa mga labahan at yun ang isinuot ko. Umalis ako ng walang imik dahil alam ko kung magpapaalam pa ako sa nanay ko ay baka mas lalo pang sumama ang loob ko dahil paniguradong sisinghalan lang niya ako. Nang magsimula akong bumiyahe ay hindi ako naging komportable dahil aminado ko na hindi maganda ang amoy ko. Wala na nga akong maayos na ligo ay marumi pa ang suot kong damit. Nang pagpawisan na ako ay mas lalo pang hindi naging maganda ang amoy ko. Hiyang-hiya ako sa ilang pasahero na kapag umuupo sa unahan ay napapasimangot dahil sa aking amoy. Kahit papano ay natuwa ako dahil maayos ang naging kita ko. Medyo maaga akong umuwi sa bahay. Nakarating ako sa amin ng 10:00 ng gabi at naabutan ko si nanay na nanonood sa aming maliit at lumang telebisyon. Dumiretso ko sa kusina at inasahan ko na mayroong pagkain. Gutom na kasi ako ng oras na yon. Ngunit laking panlulumo ko dahil walang sinaing at ulam. Lumabas ako at bumili ng isang kanin at ulam sa bukas na karinderya sa malapit. Pagkatapos kong kumain, ay inabot ko kay nanay ang kinita ko sa buong maghapon. Imbis na matuwa, ay sumimangot pa siya. Bakit ito lang? Bumili ka ba ng kung ano-ano? At ito lang ang ibibigay mo sa akin ngayon? Nay, alam niyo naman po na hindi ako bumibili ng kung ano-ano, di ba? Saka yan po ang lahat ng kinita ko sa maghapon, Nay. Mas malaki nga po yan kumpara sa kinita ko kahapon eh. Dapat po ay magpasalamat na lang po tayo sa Diyos. Dahil kahit papano, ay meron po tayong pera. Hoy, Jimmy. Hindi ko gusto yan tabas ng dila mo, ha? Ano bang gusto mong palabasin? Na hindi ako marunong makontento? Bakit? Ano bang gusto mo? Ang makontento ko sa'y binibigay mo sa akin? Eh, pataas ng pataas ang mga bilihin ngayon. Hindi naman po na ganun ang ibig kong sabihin. Ay nako, tigilan mo nga ako. Bakit? Ano ba kasi gusto mo palabasin, ha? Sinusumbatan mo ba ako sa mga perang binibigay mo sa akin? Nay, hindi po. Hoy, Jimmy. Para sa kaalaman mo, mula sanggol ka pa lamang, ay ako na ang nag-alaga sa'yo. Kung kukwentahin ko ang lahat ng ginastos ko mula bata ka hanggang sa lumaki ka, ay baka patay ka na, ay hindi ka pa nakakabayad sa akin. Di ko naman po kayo sinusumbatan, Nay eh. Wala po akong sinasabing ganun. Pero Nay, bakit po ba parang lahat po ng gawin ko at sabihin ko sa inyo ay mali? Parang kahit kailan eh, wala na akong tamang ginawa para sa inyo ah. Tumigil ka sa kadramahan mo ha. Naaalibadbaran ako sa'yo. Hindi po. Gusto ko pong malaman ang dahilan nyo kung bakit bulat pagkabata ko hanggang ngayon ay hindi ko nararamdaman na mahal nyo ako. May nagawa po ba akong masama? Pwede po bang sabihin nyo sa akin para maintindihan ko naman kung bakit ganito ang pakikitungo nyo sa akin? Hindi nagsalita si nanay. Pinatay niya ang telebisyon at tumayo na siya. Nang sandaling yon, ay napakataas ng emosyon ko at hindi ako papayag na hindi niya sasagutin ang mga katanungan tumatakbo sa utak ko ng napakahabang panahon. Hinawakan ko ang braso ni nanay pero malakas siyang pumiksi. Galit niya akong tinignan. Ano ba, Jimmy? Matutulog na ako. Hindi, Nay. Sagutin niyo po muna ang tanong ko. Ano po bang kasalanan na nagawa ko sa inyo? At galit na galit kayo sa akin. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit? Gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa iyo? Dahil bunga ka ng pagkakamali ng tatay mo sa ibang babae. Natigalgal ako sa sinabing yun ni nanay.
Nanlamig ang buong katawan ko. Umagos ang luwa sa magkabilaang pisngi ni nanay. Ano po sinabi niyo? Anak ka ng tatay mo sa ibang babae. Kaya sabihin mo sa akin, paano kitang mamahalin kung sa tuwing nakikita kita ay naaalala ko ang pagtataksil ng tatay mo? Pakiramdam ko'y araw-araw akong pinapatay dahil araw-araw kitang nakikita. Hindi ko matanggap na kailangan kong alagaan at palakihin ang batang bunga ng pagtataksil ng magaling mong ama. Hindi po totoo yan, Nay. Anak niyo po ako. Bawiin niyo po ang mga sinabi niyo. Parang awa niyo na, Nay. Sabihin niyo po na hindi totoo ang mga sinabi niyo sa akin. Gusto mong sagutin ko ang tanong mo, hindi ba? Tapos nang sinagot ko na, ay ayaw mo naman akong paniwalaan. Yon ang katotohanan, Jimmy. At hindi ko yon babawiin. Hindi kita anak. Kahit isang patak ng dugo ko ay walang dumadaloy sa ugat mo. Isa kang bunga ng pagkakamali. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na pinagsususuntok ang dibdib ko ng sandaling yon, Sir Blair. Kahit hindi ko nararamdaman na mahal ako ng nanay ko, ay hindi ko inisip kahit isang beses na hindi niya ako totoong anak. Ang nasa isip ko noon ay baka meron akong pagkakamaling nagawa sa kanya na hindi ko alam. At ang katotohanan na yon ang tuluyang naging dahilan para mawasak ang buong pagkatao ko. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Tahimik akong umiiyak habang si nanay ay mahimbing na natutulog sa papag. Wala akong ideya, pero bigla kong naisipang umalis at magpakalayo-layo. Napagtanto ko na walang silbi na gawin ko ang lahat para kay nanay dahil walang paraan para mahalin ako ng kinikilala kong ina dahil hindi niya ako totoong anak. Naisip ko rin na ang pag-alis ko ay magiging pabor kay nanay dahil hindi na mahihirapan ang kalooban niya kasi hindi niya na ako makikita. Tahimik akong bumangon at lumabas ng bahay. Sumakay ako sa jeep at pinaandar ko yun palayo nang walang tiyak na pupuntahan. Inabot na ako ng umaga sa pagmamaneho at kinailangan ko ng magpakarga ng gasolina. Muli akong nagmaneho at napansin ko na nasa isang lugar na ako na hindi ko masyadong napupuntahan. Huminto muna ako sa gilid ng kalsada para makapag-isip. Anak ng putya, napakalayo ko na pala. Ano kaya kung bumalik na ako sa amin? Baka mamaya nag-aalala na si nanay sa akin. Pero teka, bakit naman siya mag-aalala sa akin? Di naman niya ako totoong anak. Baka nga ang saya-saya pa niya kasi wala na ako sa buhay niya eh. Nalungkot ako nang maisip ko yun. Kahit papano ay naintindihan ko si nanay kung bakit hindi niya ako kayang mahalin. Alam ko kung gaano kahirap at kasakit para sa kanya na magpalaki ng anak na bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Nagulat ako nang may biglang sumakay sa likod ng jeep. Tumingin ako sa rearview mirror at isang gusgusing batang lalaki ang nakita ko na nasa likod. Agad akong lumingon sa kanya. Toy, hindi ako bumabiyahe kaya bumaba ka na. At kung mamamalimos ka naman, wag sa akin. Wala akong ibibigay sa'yo. Ang gawin mo, sumakay ka sa jeep na maraming pasahero. Doon, paniguradong maraming magbibigay sa'yo. Hindi naman po ako namamalimos eh. Magpapatid po ako, pabalik po sa baryo namin. Parang awa niyo na po kuya. Tulungan niyo naman po ako makauwi. Ano ka mo? Abay, nawawala ka ba? Mas okay kung sa stasyon ka ng pulis magpunta
Kasi mas matutulungan ka nila doon. Ano, gusto mo ba na iatid kita ron ngayon? Ayoko po. Kayo na lang po ang tumulong sa akin. Sige na po. Ihatid niyo na po ako dun sa amin. Gusto ko na po makasama ang lolo ko kasi nag-aalala po ako sa kanya eh. Ano ba? Nawawala ka ba? Hindi po. Naglayas po ako sa amin pero nagsisisi na po ako sa ginawa ko. Gusto ko na pong bumalik sa lolo ko. Kaya sana tulungan niyo naman po ako. Tinitigan ko ang bata at naramdaman ko na nagsasabi siya ng totoo. Nakita ko sa mga mata niya ang takot at lungkot. Isa pa, gaya niya, ay naglayas din ako. Kaibahan nga lang namin dalawa ay kaya ko ang sarili ko habang siya ay bata pa at mukhang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tinanong ko ang bata kung taga saan siya at napamulagat ako dahil napakalayo ng lugar na kanyang sinabi. Aba, pambihira. Ang layo pala ng baryo nyo. Saka alam ko, liblib na yun ah. Sige na po kuya. Kahit wag mo na po akong iatid sa mismong baryo namin. Kahit dun lang po sa malapit. Sigurado po kasi ako na nag-aalala na po ang lolo ko sa akin eh. Baka nga po may sakit na siya dahil sa kakaisip sa akin. Pero Totoy, nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Baka mamaya, holdupper ka ha? Sa liit ko pong to, magiging holdupper ako. Saka kung hold upin po kita, ay paniguradong kayang-kaya niyo po akong itumba kasi mas malaki po kayo sa akin. Ang ibig ko sabihin baka mamaya may kasabwat kang holdupper. Halimbawa, ito, kagaya ngayon, makikisakay ka tapos pagandar natin, pagdating sa liblib na lugar, abay bigla na lamang may haharang sa akin. Marami na po bang nanloko o nanakit sa inyo? Kaya kahit po sa isang batang katulad ko ay pinag-iisipan niyo po na gagawan po kayo ng hindi maganda? Medyo. Saka wala namang masama kung mag-iingat ako eh. Napakarami ng iba't ibang modus ng masasama ang loob ngayon. Kuya, promise po. Wala po akong masamang gagawin sa inyo. Talagang gusto ko na pong makasama ulit ang lolo ko. Parang awa mo na, kuya. Ay, nako. O sige. Ihahatid na kita sa baryo nyo ha. Pero, may pambayad ka ba? Po, kailangan ko pa pong magbayad? Aba, oo naman. Lugi ako kung hindi, no? Gumastos ako sa gas nitong jeep ko tapos yung oras ko rin. Di ba? Kuya, wala po akong pambayad eh. Nako, mahirap ang ganyan. Nagtatrabaho ko at kailangan kong kumita ng pera. Ganun po ba? Naiintindihan ko po. Nagbabakasakali lang po ako na baka matutulungan niyo po ako. Salamat na lang po at pasensya na po sa abala. Maglalakad na lang po ako. Siguro hanggang sa makarating po ako sa baryo namin. Pero, kaya mo bang maglakad hanggang doon? Layo-layo nun. Wala naman po akong magagawa eh. Gusto ko na po kasing makasama ang lolo ko. Bahala na po kung anong mangyari sa akin sa paglalakad ko. Baka nga po, mamatay pa ako sa gutom at pagod. O kaya, baka habang naglalakad ako ay may mga kidnapper na kumuha sa akin. Tapos ibibenta niya po yung mga laman loob ko. Hindi po ba may mga ganong sindikato ngayon? Hindi ko alam yan. Sige po, aalis na po ako kuya. Sisimulan ko na po ang paglalakad. Teka, sandali lang. Po, bakit po kuya? Oo na, sige na. Iatid na kita dun. Kahit wag mo na akong bayaran. Tulong ko na lang to sa'yo. Talaga po? Totoo po ba yung sinasabi niyo kuya? Oo na. Ang galing mong mangonsensya eh. Saka, baka mamaya nga kung ano pang mangyaring masama sa'yo. Ang bata-bata mo pa naman. Magiging konsensya ko pa yun. Pero, wala ka po bang hihingin na kapalit man lang? Ano ba?
Siguro kahit ipagdasal mo na lang ako. Yun na lang ang kapalit na hihingin ko mula sa'yo. Salamat po talaga, kuya. Ang bait-bait niyo po. Sos, huwag mo na nga akong bulahin. Halika, lumipat ka na rito sa unahan. At dito ka na umupo sa tabi ko para makaalis na tayo. Mabilis na kumilos ang bata. Umupo siya sa tabi ko at agad kong binuhay ang makina ng jeep. Maya-maya pa ay halos kalahating oras na naming tinatahak ang daan papunta sa baryong sinabi niya. Ang totoo ay talagang malayo ang lugar na pupuntahan ng bata at naawa ako kung lalakarin niya yon. Tama rin ang sinabi niya na may posibilidad na may kung anong masamang mangyari sa kanya at hindi yun kaya ng aking konsensya. Bata, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Oscar. Ikaw, kuya, ano pong pangalan niyo? Jimmy. Matanong ko lang, ano palang nangyari at umalis ka sa baryo nyo? Hindi po ba sabi ko, naglayas po ako? Alam ko, pero anong dahilan ng paglalayas mo? Ha? Ano po kasi, napagalitan po ako ng lolo ko kaya umalis ako. Naglakad-lakad po ako tapos hindi ko na po namalayan na sobrang layo ko na po pala. Hanggang sa hindi ko na po alam kung paano po bumalik. Alam mo, magkaparehas pala tayo. Ang totoo niyan naglayas din ako sa bahay namin Ayoko munang bumalik dun ngayon. At isa yun sa dahilan kung bakit nagdesisyon akong ihatid ka. Total, hindi ko alam kung saan ako pupunta, ay mas mabuti nang tulungan kitang makabalik sa inyo. Bakit ka po naglayas? Hindi agad ako nakapagsalita. Sa totoo lang, ay kanina ko pa gustong may makausap na tao upang ikwento ang aking pinagdadaanan. Isang tao na pwedeng makaintindi sa akin. Yung kahit na hindi siya magpayo sa kung ano ang dapat kong gawin. Basta makinig lang siya, ay ayos lang sa akin. Kung ayaw mo pong sagutin, ayos lang po. Hindi, Oscar. Sasagutin ko ang tanong mo. Ikaw naman, masyado kang mainipin Naglayas ako kasi nalaman ko na hindi pala ako totoong anak ng nanay ko. Po? Paano po nangyari na hindi ka po anak ng nanay mo? Yung tatay ko kasi ay nagkaroon ng ibang babae. Ako ang naging anak nila. Tapos nang namatay si tatay, yung asawa niya ang kinilala kong nanay. Kagabi ko lang nalaman ang lahat. At yung pala ang dahilan kung bakit palaging galit ang nanay ko sa akin. O ano, nagets mo ba? Opo, nakuha ko naman po yung gusto niyo sabihin, kuya. Pero sa palagay ko po, ay hindi galit sa iyo yung nanay mo na hindi mo pala nanay. Bakit mo naman nasabi na hindi siya galit sa akin? Mula pagkabata ko, ay hindi ko nararamdaman na mahal niya ako. Kahit nga may pera siya nun ay hindi niya ako binibilan ng mga laruan Tapos ngayong malaki na ako, kahit anong gawin ko ay hindi tama sa kanya. May iabot ako sa kanya o wala. Palagi pa rin siya nakasingal sa akin na parang dragon. Alam mo, kuya, hindi lang siguro matanggap ng nanay mo na niloko siya ng tatay mo. Galit siya sa nangyari pero hindi sa'yo. O pwede ring wala siyang mapagsabihan ng kung anong nararamdaman niya, kaya naiipon yun at nailalabas niya yun sa'yo. Sandali nga, ilang taong ka na ba ha? 10 taon na po. Bakit po? 10 taon ka ba talaga? Kung makapagsalita ka parang ang tanda-tanda mo na. Kasi nga, yung mga magulang ko po, palagi kong nakikitang nag-aaway kasi may ibang babae po si tatay. Parang maaga po akong namulat sa hindi magandang pangyayari rito sa mundo. Tapos, nung nagiwalay po sila at nagkaroon na sila ng kanilang pamilya, ay si Lolo Lucio na po ang nag-alaga sa akin. Alam mo, Oscar, maswerte ka pa rin kasi may lolo ka na nag-aalaga sa'yo. Saka siguro, kaya kanya napagalitan ay meron kang maling nagawa.
Pero hindi naman ibig sabihin nun, nagalit siya sa'yo. Pinagalitan ka niya kasi gusto ka lang niyang itama at isa yung uri ng pagmamahal. Kaya sa susunod, kapag pinagalitan ka ng lolo mo, ay huwag kang maglalayas. Masama yun. Kasi po, huli ko na po naisip yung mga sinabi mo, kuya eh. Kaya nga po, gusto ko na po talagang bumalik sa baryo namin. O sige, huwag kang mag-alala. Kasi ihahatid na kita ron. Maya-maya lang ay makakasama mo na ang lolo mo. Salamat po talaga, kuya. Kuya Jimmy, pwede bang matulog muna ako? Kanina pa kasi ako inaantok eh. O sige, walang problema. Matulog ka na muna at gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo sa inyo. Hinayaan ko munang matulog si Oscar dahil ramdam ko ang pagod sa mukha niya. Maya-maya pa ay tahimik na akong nagmamaneo. Inisip ko na may dahilan kung bakit kami nagkita ni Oscar dahil naniniwala ko na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay parte ng plano ng Diyos. Kung anuman ang dahilang yon, ay sigurado ko na malalaman ko rin sa takdang panahon. Nang may nadaanan akong tindahan, ay huminto muna ako para bumili ng tinapay at juice na nasa Tetra Pak. Yun ay upang paggising ni Oscar ay meron siyang makakain. Makalipas ang ilang oras, ay medyo papalubog na ang araw. Medyo malapit na rin kaming makarating sa baryo kung saan nakatira si Oscar. Kaya naman, ginising ko na siya. Oscar, gising na. Malapit na tayo sa inyo. Agad na nagising si Oscar at nag-inat siya ng katawan. Tumingin siya sa dinadaanan namin at saka siya tumingin sa akin. Malapit na po pala tayo sa amin, kuya. Kakasabi ko lang, di ba? Oh, may tinapay at juice dyan sa harapan mo. Kainin mo. Baka nagugutom ka na. Tama po. Kanina pa talaga ako nagugutom at nauuhaw eh. Ang sarap po nitong tinapay. Kuya, gusto mo po? Sige. Ayos lang ako. Busog pa ako. Ubusin mo na yan. Kasi binili ko talaga yan para sa'yo. Pero kuya, pwede mo na akong ibaba rito. Malapit na palang dumilim eh. Sige na. Ihatid na kita mismo sa baryo nyo. Delikado kung dito kita ibababa eh. Nakita mo naman oh. Walang kabahayan sa paligid. Saka ilang minuto na lang naman ay nandun na tayo sa baryo nyo, di ba? Kuya, seryoso po ako. Dito nyo na lang po ako ibaba. Hindi po ba sabi ko, bago tayo umalis, ay kahit iatid nyo lang po ako, malapit po sa baryo namin? Ano ka ba? Ayos nga lang sa akin. Tinulungan na kita kaya lulubos-lubusin ko na. Saka bakit ayaw mo ba na iatid kita mismo sa lugar nyo? May problema ba? Ano po kasi, delikado po sa baryo namin kapag gabi na. Panigurado po kasi na kung ihahatid mo ko ron, ay maaabutan ka na po doon ng dilim sa daan. Bakit naman delikado? Ano bang meron doon? Basta kuya, hindi ko pwedeng sabihin eh. Kaya ibaba mo na ako rito. Walang delikado sa akin. Kaya kong sarili ko. Saka, gaya ng sinabi ko, ay malapit na tayo sa baryo nyo, di ba? Umupo ka na lang dyan at tumahimik. Ikaw ang bahala, kuya. Basta nagbabala na ako sa iyo walang sisiyan. Tumahimik na ako at itinuon ko ang aking atensyon sa pagmamaneo. Medyo binagalan ko ang takbo namin dahil maraming bato sa dinadaanan namin. Lupa na yon at hindi na sementado. Kulay kahil na ang ilang bahagi ng kalangitan dahil nagsisimula ng lumubog ang araw. Makalipas ang ilang minuto ay naroon na kami sa baryo ni na Oscar. Puro kubo ang bahay na naroon at napakatahimik ng lugar. Kahit isang tao ay wala akong nakita. Hanggang sa sinabi sa akin ni Oscar na ihinto ko na ang jeep. Itinabi ko ang jeep at saka ko pinagmasdan ng maigi ang paligid.
Grabe. Sobrang tahimik naman dito. May mga tao ba nakatira dito? Sige kuya, bababa na po ako. Maraming salamat po ulit sa pag-atid niyo sa akin. Ayaw mo bang iatid kita mismo sa bahay nyo? Hindi na kuya, malapit na dito yun. Konting lakad na lang. O sige, ikaw ang bahala. Basta kuya, pagkababa ko, umalis ka na kaagad ha. Gawin mo ang lahat para makaalis ka rito ng mabilis. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari. Ha? Teka. Bakit ba parang takot na takot ka? Ano ba talaga meron dito sa lugar nyo? Huwag ka na magtanong kuya, sige na. Kailangan ko nang makaalis. Ay kuya, umalis ka na ha. Sige, bababa na ako. Paalam kuya Jimmy, maraming salamat ulit. Nagmamadaling bumaba ng jeep si Oscar at agad siyang tumakbo palayo. Hindi muna ako umalis dahil tinignan ko kung saan siya pupunta. Nagtaka ko dahil pumasok siya sa talayban. Ano kayang gagawin ng batang yun sa talayban? Alam ko na. Baka naman kailangan niyang maglabas ng sama ng loob. Ay nako, ang mabuti pa umalis na ako dito. Pinaandar ko na ulit ang jeep. Mabagal lamang ang takbo ko dahil palabas pa lamang ako ng baryong yun. Ngunit laking gulat ko nang may isang matandang babae ang mabilis na tumawid. Agad kong tinapakan ng preno pero huli na dahil nabundol ko siya. Diyos ko! Anak ng putya, nakapatay pa yata ako ng tao. Huwag naman sana. Kinakabahan akong bumaba at pumunta sa unahan ng jeep. Napalitan ng pagtataka ang kaba ko nang hindi ko nakita ang matandang babae. Sumilip ako sa ilalim ng jeep pero kahit doon ay wala siya. Luminga ako sa paligid dahil baka nagpagulong-gulong siya pero wala rin siya kahit saan. Saan naman napunta yung matandang babae? Teka, hindi kaya guni-guni ko lang yun? Baka naman namamalikmata lang ako. Tinapik-tapik ko ang pisngi ko at ipinilig ang aking ulo. Nang masiguro ko na wala talaga akong nabundol na matandang babae, ay muli akong sumakay sa jeep. Wala pang kalahating minuto, simula nang paandarin ko ang jeep, ay nagulat ako nang pagtingin ko sa rearview mirror ay may nakasakay na matandang babae sa dulo ng upuan sa likuran ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang matandang babae na nabundol ko dahil pareha sila ng damit. Agad kong inihinto ang jeep. Anak ng... Lola, paano po kayo napunta dyan? Hindi ba ikaw yung nabangga ko kanina? Nang lumingon ako sa matanda, ay nanlisik ang mga mata niya. Umangil siya na para siyang isang mabangis na hayop at sa isang iglap ay naging matutulis ang mga ngipin niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at doon ko napansin ang mahahaba niyang mga kuko. Dahil sa pagkakataranta ko ay napaandar ko ng mabilis ang jeep. Nawalan na ako ng kontrol dahil sa takot hanggang sa napasigaw ako nang makita ko na babangga ako sa isang malaking puno sa gilid. Huli na para makapreno ko dahil tuluyan ng bumangga ang jeep sa puno. Sa sobrang lakas ng impact ng pagbangga at biglang paghinto ng jeep ay lumipad ang matandang babae papunta sa windshield. Nabasag ang windshield at humandusay ang matanda sa harapan ng jeep. Ilang segundo akong nakatulala dahil sa bilis ng pangyayari. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa manibela. Diyos ko! Totoo na nga yatang nakapatay ako. Nagmamadali akong bumaba at nilapitan ko ang matandang babae sa unahan. Hinawakan ko ang likod niya at marahan ko siyang niyugyog. Lola? Lola, buhay ka pa ba? Lola! Malakas akong napasigaw nang biglang umangat ang muka ng matanda ay sa pagkakataong yun, mabalasik na ang kanyang itsura. Mabilis siyang tumayo at sinunggaban niya ako. Mabuti na lang at nagawa kong makaiwas at makatakbo
pabalik sa jeep. Papaandarin ko na sana ang jeep. Pero sa kamalas-malasan ay ayaw nang mabuhay ng makina nun. Papalapit na sa akin ang matandang babae. Kaya wala na akong nagawa kundi ang bumaba at tumakbo papalayo sa kanya. Kinatok ko ang isang kubo at kusang bumukas ang pinto nun. Nang hilakbot ako, nang nakita ko ang isang buong pamilya na may nakakatakot na itsura na kumakain ng isang patay na baboy ramo. Sabay-sabay silang umangil pagkakita sa akin. Napasigaw ako at muli akong tumakbo habang humihingi ng saklolo. Mas lalo kong binilisan ang aking pagtakbo. Nang paglingon ko, ay hinahabol na rin ako nung isang buong pamilya at nung matandang babae. Para silang mga gutom na gutom at sigurado ko na sa sandaling mahuli nila ako ay may hindi magandang mangyayari sa akin. Pumasok ako sa talayban kung saan pumunta si Oscar. Wala na akong pakialam kahit nasusugatan na ako ng matatalim na dahon ng talayb. Dahil ang tanging nasa utak ko ng mga sandaling yon ay ang makalayo sa mga humahabol sa akin na halimaw. Nang nakalabas na ako sa talayban, ay sandali ako napahinto dahil bumulaga sa akin ang isang kagubatan. Diyos ko, saan ako pupunta? Ano ba naman kasing lugar tong napuntahan ko? Bakit parang gusto kong kainin ng mga tao rito? Nagulat ako nang may isang matandang lalaki ang biglang sumulpot sa harapan ko. May dala siyang itak at matalim ang tingin niya sa akin. Parang awa niyo na po. Huwag niyo akong kakainin. Hindi kita kakainin dahil hindi naman ako isang aswang gaya ng humahabol sa'yo. Ano po? Aswang? Mga aswang ang humahabol sa akin? Kung gustong pang mabuhay, ay sumunod ka sa akin. Teka, sandali lang po. Saan po tayo pupunta? Kung magtatanong ka pa ng kung ano-ano at wala kang tiwala sa akin, ay bahala ka sa buhay mo. Nang tumakbo ang matandang lalaki, ay narinig ko sa likuran ko ang pag-angil ng mga taong humahabol sa akin. Doon na rin ako napatakbo at sumunod na sa matandang lalaki kahit hindi ako sigurado kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Halos magkandara pa ako sa pagsunod sa matanda. Napakabilis niyang tumakbo at hindi ko siya masabayan. Hindi nagtagal ay isang kuweba ang nakita ko sa unahan namin. Bilisan mo at malapit na sila. Doon sa kuweba, doon tayo papasok. Mas lalong binilisan ng matanda ang pagtakbo hanggang sa nakapasok na siya sa kuweba. Nang malapit na ako sa kuweba, ay natigilan ako nang makita ko na may nakasabit na medalyon sa itaas ng pasukan nun. O ano? Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Pumasok ka na rito, bilisan mo! Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Pero nang malapit na ako sa bukana ng kuweba, ay bigla naman ako nadapat. Tatayo na sana ako nang biglang may humila sa paa ko. Nagsisisigaw ako nang malaman ko na yun yung matandang babae. Nakangiti siya ng napakalaki habang may umaagos na malapot na laway sa kanyang bibig. Nakapanghihilakbot talaga ang kanyang itsura. Binalikan ako ng matandang lalaki at itinaboy niya ang matandang babae gamit ang kanyang itak. Nang bitiwan ako ng matandang aswang, ay saka ako tumayo at magkasabay kaming pumasok ng matandang lalaki sa loob ng kuweba. Nagtaka ko nang nanatiling nakatayo ang matandang lalaki habang ang mga taong humahabol sa akin kanina ay nasa bukana ng kuweba. Galit na galit silang umaangil. Tatang, ano po bang ginagawa natin dito? Bakit di pa tayo magtago? Baka pumasok ang mga yan dito. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi sila makakapasok sa kuwebang ito,
habang nakasabit ang medalyon na yon sa bukana nitong kuweba. Ang medalyon na yon ay proteksyon natin sa mga aswang na yan. Ibig ba't sabihin, ay talagang mga aswang ang umahabol sa akin kanina? Ano pa bang akala mo? Akala mo ba'y nagbibiro lang ako? Hindi lang po kasi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang. Akala ko gawa-gawa lang sila. Akala ko kwentong bayan lang. Maraming namamatay sa maling akala. Halika, sumunod ka sa akin para makakain at makapagpahinga ka. Hindi ligtas na umalis ka sa lugar na ito ng ganitong oras. Naglakad ang matandang lalaki, papasok sa mas madilim na bahagi ng kuweba. Sinabi niya na humawak ako sa laylayan ng damit niya para makasunod ako sa kanya. Tila kabisadong-kabisado niya ang kuweba dahil kahit wala na kaming makita sa sobrang dilim, ay alam niya ang kanyang pupuntahan. Hindi nagtagal ay may nakita akong liwanag sa unahan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ron ang batang si Oscar. May isang sulo ng apoy malapit sa kanya na pinagmumulan ng liwanag. Nauna na akong lumapit kay Oscar at maging si Oscar ay hindi makapaniwala nang nakita ko. Kuya Jimmy, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit ka nandito? Dito kami nakatira ni Lolo Lucio ko Akala ko ba'y umuwi ka na? Bakit nandito ka pa? Teka, sandali nga. Magkakilala kayong dalawa. Opo, Lolo. Si Kuya Jimmy po ang nagatid sa akin pabalik po dito sa atin. Kung ganon, ikaw pala ang dapat kong sisihin kung bakit nakabalik dito ang apo ko. Anak ka ng tokwa. Ano po? Teka, hindi ko po kayo maintindihan Ang sabi po kasi sa akin ni Oscar ay nagliyas siya kasi pinagalitan mo siya. Gusto na po kayong makasama ng bata Nakiusap po siya na iatid ko siya rito. Naawa naman po ako sa kanya kaya kahit napakalayo nitong lugar nyo, ay iatid ko siya. Hindi totoo ang sinabi sa'yo ni Oscar. Ang totoo ay pinatakas ko siya sa lugar na ito. Dahil hindi ligtas dito. Nakita mo na ang ginawa mo, ha, Oscar? Nandamay ka pa ng ibang tao. Sorry po. Hindi ko naman po inakala na hindi makakaalis si Kuya Jimmy dito May matandang babae kasi ako nabangga habang sakay ako ng jeep ko. Tapos pagbaba ko, bigla siyang nawala. Tapos, nagulat na lang ako. Nakasakay na siya sa likod ng jeep ko. At doon niya na ako sinubukan sunggaban. Hanggang sa hinabol niya ako. At nakita na ako ng lolo mo. Kung ganun, kaya mo pala sinabi na delikado rito? Ay dahil sa mga aswang na humahabol sa akin? Hindi lang po silang delikado rito, kuya. Lahat po ng taong nakatira dito sa baryong to ay mga aswang. Kami lang po ni Lolo ang hindi nakapitan ng sumpa ni Javier dahil sa may kaalaman si Lolo sa paggamit ng anting-anting. Meron kaming proteksyon para po hindi kami mahawaan ng pagiging aswang ng mga tao rito. Teka, sandali. Parang habang tumatagal ang pag-uusap natin, mas lalo ako naguguluhan Sinong Javier? At bakit niya isinumpa ang mga tao rito para maging aswang? Bukas ko na ipapaliwanag ang lahat sa'yo. Alam kong pagod ka na, kaya mas makabubuti na magpahinga ka muna. Gaya ng sinabi ko kanina, wala kang dapat na ipag-alala. Habang nandito ka sa loob ng kuweba, walang aswang ang makakapasok dito dahil protektado ng medalyon na yon ang kuwebang ito. Saan po ba ako pwede magpahinga? Tama po kayo. Napagod po ako sa kakatakbo kanina Baka kahit anong sabihin nyo, hindi ko na rin maintindihan kaya mas mabuti pang magpahinga na nga muna ako. Oscar, pahigain mo na yung si ano. At teka, ano nga palang pangalan mo? Jimmy po. Ako naman si Lucio. Sige, Oscar. Samahan mo na si Jimmy sa tulugan. Sinamahan ako ni Oscar
sa isang bahagi ng gubat kung saan may nakalatag na banig. Sa ilalim ng banig ay may mga dayami, kaya kahit papano ay hindi masakit sa likod nang humiga ako roon. Iniwan na ako ni Oscar para makatulog na ako at binalikan niya na si Lolo Lucio. Naramdaman kong ligtas ako sa lugar na yon. Kinalimutan ko muna ang mga nangyari kanina at hinayaan ko ang sarili kong matulog at makapagpahinga. Nagising ako na may kaunti ng natural na liwanag sa loob ng kuweba. Doon ko napagtanto na umaga na. Bumangon ako at hinanap ko sa loob ng kuweba sina Oscar at Lolo Lucio. Pero hindi ko sila nakita. Lumabas ako at doon ko sila nakita. May nakasalang na kaldero sa kalan na gawa sa mga bato at may gatong na kahoy. Naroon si Oscar na nagbabantay ng niluluto sa kalan. Gising ka na pala, kuya. Nagugutom ka na po ba? Mamaya kakain na tayo kapag naluto na tong nilagang saging. Medyo nagugutom na nga ako eh. Nasaan pala si Lolo Lucio? Kumukuha lang po siya ng tubig. Mamaya nandito na rin yun. Ligtas ba tayo sa mga aswang kapag ganitong oras? Yung totoo? Hindi po, kuya. Kahit maliwanag kasi, ay may mga naliligaw na aswang dito at kaya pa rin nilang umatake kahit nasaan yung tao sila. Kakaiba po ang mga aswang sa baryo namin. Hindi po sila kagaya ng ibang aswang na sa gabi lang umaatake. Kung ganun, talaga palang nakakatakot dito. Kasi kahit anong oras, ay may aswang na pwedeng umatake. Ang loob lang pala ng kuweba. Ang ligtas sa lugar na to. Tama ka, kuya. Kaya kapag meron kang nakitang aswang, ay tumakbo ka kagad sa loob ng kuweba at hindi ka na nila masusundan doon. Sa gitna ng pag-uusap namin, ay dumating si Lolo Lucio na may dalang 1 galon ng tubig. Maya-maya pa ay magkakasama na kaming kumakain ng nilagang saging. Siguro naman ay maayos na lagay ng isip at katawan mo ngayon dahil nakapagpahinga ka na kagabi. Kung may sasabihin man kami ay maiintindihan mo na. Kaya kung meron kang itatanong ay itanong mo na. Gusto ko po sanang malaman kung may paraan pa para makaalis ako sa lugar na to. Yan ba talaga ang una mong itatanong? Magiging totoo ko sa'yo. Ikinalulungkot ko, pero sa ngayon ay wala pang paraan para makaalis ka rito. Mangyayari lamang yon kapag namatay na si Javier. Siya ang aswang na naglagay ng sumpa sa lahat ng mga tao sa baryo namin para maging alagad niya. Kahit umaga kasi, ay may mga aswang na maaaring umatake sa'yo. Napakarami nila. Kaya hindi malabong pagtulungan ka nila kung sakaling susubukan mong umalis. Naiintindihan ko po. Isa pa, nasira na po yung jeep ko eh. Nabumangga po sa isang puno dahil dun po sa matandang babae. Pero, ang swerte niyo po kasi, hindi kayo naging aswang ni Oscar dito. Mabuti na lang at naitago ko ang mga proteksyon namin sa mga aswang. Kaya hindi kami tinamaan ng sumpa ni Javier. Pero, bakit po ba ginagawa ni Javier na mga aswang ang mga tao sa baryo nyo? Nung malakas pa kasi ako, at isa pa ako manunugis, ay ako ang umubos sa mga alagad niyang mga aswang. Napakatagal na panahon na hindi nagpakita sa baryo namin si Javier at inakala naming natakot na siyang bumalik dahil wala na siyang mga alagad. Wala kaming kaalam-alam na nagpalakas lang pala siya at nang bumalik siya ay doon niya na isinumpa ang aming baryo. Sa palagay ko ay natuto na rin siya gumamit ng itim na kapangyarihan. Parte yun ng paghihiganti niya sa akin dahil alam niya na masasaktan ako ng gusto kapag naging aswang ang mga tao sa baryo namin. Alam niya na hindi ko sila kayang labanan at patayin
Dahil personal kong kilala ang halos lahat ng tao na ginawa niyang aswang. Mukhang malakas at makapangyarihan pala ang Javier na yun, ah. Mas lalo tuloy akong natakot sa kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Pero nabanggit niyo po na nakikipaglaban kayo sa mga aswang. Bakit hindi niyo po labanan si Javier? Gamitin niyo po ang agimat niyo. Wala na. Matanda na ako, Jimmy. Mahina na ang katawan ko. Hindi na ako kasing lakas at kasing bilis nung medyo bata-bata pa ako. Isa pa, ang mga agimat na meron na lang ako ay proteksyon laban sa sumpa ni Javier at ang medalyon na nakasabit sa kuweba. Bukod sa mga yon, ay wala na akong agimat na pwede kong magamit laban sa kanya. Kung meron man akong natitirang mga agimat, ay yung mga ginagamit ko sa panggagamot at kung ano-ano pa. Lo, meron pa po, di ba? Yung mutya po ng liwanag. Nakalimutan mo na ba? Wala na sa akin ang mutya ng liwanag dahil ninakaw yun ni Javier. Ano po ba yung mutya ng liwanag? Yun ang mutya na ipinagkaloob ng isang anghel sa aking panaginip. Isa yung mutya na ginagamit ko noon sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ang mutyang yun din ang umubos sa mga alagad ni Javier. May kakayahan din yung ibalik ang mga aswang na dating tao kung ang pagiging aswang nila ay dahil sa sumpa o hawa. Ngunit sa kasamang palad, nagawa yung nakawin ni Javier sa akin. Masyado kasi akong naging kampante, kaya nagtagumpay siya. Alam kasi ni Javier na habang nasa akin ang mutya ng liwanag, ay wala siyang magiging laban sa akin. Kaya kahit hindi naman niya yun mapapakinabangan, dahil isa siyang aswang, ay kinuha niya pa rin yun. Napakahiwaga po pala ng lugar nyo. Hindi ko akalain na may ganitong lugar na parang normal lang ang paggamit ng mga agimat at mutya. Pero Lolo Lucio, kung sakali palang makukuha niyo ulit ang mutya ng liwanag, ay maaari niyo na bang matalo ulit si Javier? At babalik na sa pagiging tao ang mga aswang dito? Tama ka. Pero ilang beses ko nang sinubukang kunin ang mutya ng liwanag sa kanya. Pero palagi na lamang akong bigo. Talagang gagawin ni Javier ang lahat upang hindi mapunta sa akin ang mutya na yon. Dahil alam niya na kapag nangyari yon, ay yun na ang magiging katapusan ng kasamaan niya. Tumangutango ako sa sinabing yon ni Lolo Lucio. Nang sandaling yon, ay tuluyang ko nang naunawaan kung gaano kadelikado ang lugar na yon. Naintindihan ko na rin kung bakit ayaw magpatid ni Oscar sa mismong baryo nila dahil sa mga aswang na naroon. Pero wala na akong magagawa kundi ang harapin ang sitwasyong kinasadlakan ko. Ang inaalala ko lang ay ang nanay ko. Mag-isa na siya sa bahay at wala akong ideya kung nag-aalala ba siya sa pagkawala ko sa buhay niya. Matapos naming kumain ay nagpasama ako kay Oscar na maglakad-lakad sa gubat para maging pamilyar ako sa lugar na yon. Tinanggap ko na kasi na malaki ang posibilidad na manatili ako ron ng ilang araw o baka nga mas matagal pa. Kuya, sorry nga pala kung napunta ka rito sa baryo namin ng dahil sa akin ha. Kung hindi sana ako nagpatid sa'yo, sana wala ka rito ngayon. Hayaan mo na yun. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nakinig sa'yo eh. Kung sinunod ko sana yung sinabi mo na wag na kitang iatid sa mismong baryo nyo, ay hindi naman to mangyayari sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Saka ako ang taong naniniwala na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Maganda man o hindi, ay nakatakda na talaga yung mangyari. Kagaya ng pagdating ko rito sa lugar nyo. Sigurado ako na kahit hindi kita inatid dito, ay gagawa pa rin ng paraan ng Diyos para makarating ako dito. Kasi nakatakda tong mangyari. Saka sorry rin kasi nagsinungaling ako sa'yo kasi sinabi ko na naglayas ako.
Hindi naman totoo yun. Ang totoo ay pinatakas talaga ako ni Lolo rito. Kasi hindi naligtas sa baryo namin. Gusto ko lang kasi talagang makabalik dito kasi nag-aalala na ako kay Lolo Lucio eh. Saka hindi ko na rin kaya ang buhay na mag-isa. Sanay kasi ako nakasama ko si Lolo eh. Kaya kahit delikado ang sitwasyon dito ay wala akong pakialam. Mas gusto ko pa rin kasama si Lolo Lucio. Ayos lang yun, Oscar. Naiintindihan ko kung bakit mo yung ginawa. Hindi ako galit sa'yo. Pero paano ka pala nakatakas dito? Anong ginawa mo? Tinulungan po ako ni Lolo Lucio. Gabi po ako tumakas dito para madali ako makapagtago sa mga aswang. Kinuha po ni Lolo ang atensyon ng mga aswang habang tumatakas ako. Nilagay po niya ang buhay niya sa matinding panganib para lang makaalis ako dito. Kaya talagang nag-alala po ako kay Lolo kasi hindi ko alam kung nagawa ba niyang makaligtas sa mga aswang nung gabing tumakas ako. Pero mukhang malakas pa rin ang lolo mo kasi nagawa niya pa rin mabuhay eh. Tama ka kuya. Saka sobrang tapang talaga ni Lolo. Yun nga lang, nang nakita niya akong bumalik dito ay galit na galit siya sa akin. Sinayang ko po kasi yung pagsasakripisyo niya para lang makaalis ako rito. Kung ganun, yun lang pala ang paraan para makaalis dito. Kailangan may kumuha ng atensyon ng mga aswang. Uy, sandali lang kuya. Huwag mong sabihin na naiisip mong ipain si Lolo Lucio sa mga aswang para makaalis ka rito. Aba, magunos dili ka, nakakaawa naman ng lolo ko. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko gagawin yun, ano? Hindi ko hahayaan na malagay sa panganib ang buhay ng ibang tao para sa akin. Nabanggit ko lang na yun lang pala talaga ang paraan para makaalis dito. Meron pa naman po. Yun ay kapag namatay na si Javier at bumalik na sa pagiging tao mga aswang sa baryo. Mangyayari pa kaya yun? Di ba sabi ni Lolo Lucio ay hindi niya na kayang labanan pa si Javier? Tapos sa mga agimat na meron na lang kayo ay puro pangontra na lang sa sumpa. May pag-asa pa namang matalo si Javier kuya eh. Yun ay kapag nabawi na ni Lolo ang mutya ng liwanag. Kaya lang sa ngayon ay parang imposible nang makuha ulit yun ni Lolo kasi talagang binabantayan ni Javier ang mutya na yun. Gano'n kayo kasigurado? Nahawak pa rin ni Javier ang mutya ng liwanag. Paano kung sinira niya na yun o kaya itinapon sa kung saan? Imposible pong itapon po yun ni Javier. Kasi kapag ginawa niya yun ay may pag-asa na makita ulit yun ni Lolo. At saka hindi rin po pwedeng sirain ni Javier ang mutya ng liwanag. Wala po siyang kakayahan na gawin yon dahil isa siyang aswang. Saka ang kapangyarihan ng mutya ay hindi po gumagana sa mga kagaya ni Javier na maitim ang budi. Sa pagkakaalala ko, nung ilang beses po na sinubukan ni Lolo na bawiin ang mutya, ay nalaman niya na nasa kubol yun ni Javier. Natahimik ako sa mga sinabi ni Oscar. May kaba akong naramdaman dahil wala akong ideya sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at kung makakaalis pa ba ako sa lugar na yon. Biglang pumasok sa isip ko si Nanay at nalungkot ako nang maisip ko na may posibilidad na hindi na kami magkikita habang buhay. Bakit ka biglang tumahimik kuya? Naalala ko kasi si Nanay. Yung nanay mo na hindi mo pala totoong nanay? Oo. Bigla ko kasi siyang namiss eh. Kahit araw-araw niya akong binubungangaan at sinasabihan ng masasakit na salita, mahal ko pa rin siya. Napakabait mo talaga Kuya Jimmy. Kasi kahit hindi maganda ang trato niya sa'yo, mahal mo pa rin siya. Hindi ko kasi kayang magalit sa kanya. Alam ko na ginawa pa rin niya ang lahat para mapalaki ako. At gaya nga ng sinabi mo sa akin, ay maaaring hindi naman talaga siya galit sa akin kundi sa mga nangyari lang sa buhay niya. Napahinto kami ni Oscar sa paglalakad nang makasalubong namin si Lolo Lucio. Lumapit siya at iniabot niya sa akin ang hawak niyang itak. May pagtataka kong kinuha yon kahit wala akong ideya kung bakit niya ako inabutan ng itak. Para saan po ang itak na to?
Ano pong gagawin ko rito? Mangangahoy po ba ako? Naisip ko kasi na maaaring manatili ka rito ng matagal at kailangan mo matuto kung paano mamuhay dito. Dapat ay matuto kang ipagtanggol ang iyong sarili. Sa madaling salita, kailangan mong maging manunugis. Kailangan ko pong makipaglaban sa mga aswang? Tama ka. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay kasama mo ako o si Oscar. Kaya mas maganda kung kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili. Kahit si Oscar ay tinuturuan ko rin kung paano makipaglaban kahit bata pa siya. Sige o, payag po ako sa gusto nyo. Tama po kayo. Dapat lang na may kaalaman ako sa pagtatanggol sa akin sarili. Tara na, simulan na natin ngayon ang pagsasanay. Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi ito magiging madali, kaya dapat ay ihanda mo ang sarili mo. Huwag ko kayo mag-alala, Lolo. Sa dami ng hirap at sakit na pinagdaanan ko sa buhay, ay mukhang sisiw lang yung pagsasanay nyo sa akin para maging isa akong manunugis. Matapos yun, ay bumalik kaming tatlo sa harapan ng kuweba at doon ay matyaga akong tinuruan ni Lolo Lucio sa mga basic na paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang itak. Nung una, ay nadalian pa ako sa mga itinuro niya sa akin. Pero habang lumilipas ang oras at dumako na kami sa iba't ibang uri ng pagdepensa, ay doon na ako nahirapan. Pahirap na kasi ng pahirap ang mga tinuturo ni Lolo Lucio at may mga pagkakataon na nagkakamali ako. Pero naging matyaga si Lolo Lucio. Alam niya kasi na wala akong karanasan sa ganung gawain, kaya normal na mahirapan ako. Makalipas ang ilang oras ng pagsasanay, ay pagod na pagod akong umupo sa tabi ng isang puno. Hawak ko pa rin ang itak at ramdam ko ang pananakit ng aking buong katawan. Maganda ang mga pinakita mo. Mabilis ka palang matuto. Salamat po. Kahit nga po ako ay nagulat sa mga kaya ko palang gawin. Talagang magaling ka pong magturo. Kaya mabilis po ako natuto. Pero pagtuunan mo pa rin ng pansin ang pagdepensa mo. Yun ang medyo nakukulangan ako sa'yo. Tandaan mo, kasing halaga ng pag-atake ang pagdepensa. Hindi pwedeng atake ka lang ng atake. Importante rin na alam mo kung paano depensa ng sarili mo. Tatandaan ko po mga sinabi nyo. Pero hindi po ba, ang sabi nyo, ay dating mga tao mga aswang dito? Kung sakali po na may makaharap po kong aswang, ay dapat ko po ba silang patayin? Isa pa yan sa sasabihin ko dapat sa'yo. Mabuti na lang at itinanong mo yan sa akin. Hanggat maaari, ay huwag mo silang papatayin. Maaari mo silang sugatan para makatakas ka. Hindi pa rin kasi ako nawawalan ng pag-asa na darating ang panahon na matatalo rin si Javier at babalik na sa normal ang mga tao dito sa baryo namin. Pero kung sakaling mapunta ka sa isang sitwasyon na talaga namang nanganganib na ang buhay mo, ay huwag kang magdadalawang isip na gawin ang dapat mong gawin. Pero tandaan mo, mas importante pa rin ang kaligtasan at buhay mo. Tumango ako bilang pagtugon sa sinabi ni Lolo Lucio. Mas lalo kong napagtanto na importante na marunong akong makipaglaban at protektahan ang aking sarili kung gusto kong mabuhay sa lugar na yon. Naisip ko rin na ayokong maging pabigat kina Lolo Lucio at Oscar, kaya napakalaking bagay ng ginagawa ni Lolo Lucio sa pagsasanay sa akin para maging isa kong manunugis. Sa dalawang magkakasunod na araw ay itinuon ko ang aking atensyon sa pagsasanay. Madalas ay sinasamahan ako ni Lolo Lucio at may mga pagkakataon din na ako lang mag-isa. Sa awa naman ng Diyos ay wala pa akong nakakaengkwentrong aswang. Tuwing gabi ay hindi na kami lumalabas ng kuweba dahil alam naming ligtas kami sa lugar na yon
dahil walang kahit na sinong aswang ang maaaring pumasok doon. Isang umaga, magkasama kaming naglalakad ni Oscar sa gubat para maghanap ng pwede naming makain. Malaking bagay din na maraming bungang kahoy sa gubat na yon, kaya meron kaming nakakain sa araw-araw. Hindi kalayuan sa kuweba ay merong malinis na ilog at doon kami kumukuha ng tubig na iniinom namin at doon din kami naglilinis ng aming katawan. Oo nga pala Oscar, matanong ko lang. Nasa baryo niyo pa rin ba ang nanay at tatay mo? Oo, kuya. Doon pa rin sila nakatira. Pero wala na silang pakialam sa akin. Kasi meron na silang kanya-kanyang pamilya eh. Kung ganun, naging aswang na rin ba mga magulang mo? Aswang na rin sila. Kami lang po talaga ni Lolo Lucio ang hindi naging aswang dahil sa proteksyon ni Lolo. Nakakalungkot po kasi hindi ko na nga sila nakakasama ng matagal. Tapos, naging aswang pa sila ngayon. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Sigurado ako na darating din ang panahon na maaayos din ang lahat ng problema rito sa baryo nyo. Tapos, ikaw naman kuya, makakauwi ka na sa bahay nyo at makakasama mo na ang nanay mo na hindi mo pala totoong nanay. Yung makakaalis ako rito ay medyo sigurado pa ako. Pero yung makakabalik ako kay nanay, parang medyo tagilid ako ron. Bakit naman? Di ba sabi mo po, nung nakaraan ay namimiss mo na siya? Oo nga, pero hindi ko alam kung namimiss din ba niya ako. Pero pakiramdam ko, ay napakabait mo sa kanya kuya. Baka nga ngayon, ay nakikita niya na ang halaga mo kasi ilang araw ka nang hindi umuwi sa inyo eh. Hindi ba ganun naman daw yon? Kapag nawala ang isang tao o bagay, saka mo lang makikita ang halaga nito. Ikaw talaga. Napakarami mong alam. Kung magsalita ka para kang matanda eh. Pero bahala na ang Diyos sa kung anong kalooban niyang mangyari. Saka napansin ko rin na madalas mong banggitin ng Diyos kuya. Parang ang lakas ng pananampalataya mo. Sa totoo lang, wala kasi ako matatawag na kaibigan eh. Kaya ang Diyos ang kinakausap ko. Tuwing meron akong problema o kaya ay may gusto lang akong pagkwentuhan ng mga nangyayari sa buhay ko. Kahit di ko siya nakikita, nararamdaman ko ang presensya niya sa araw-araw. Tumigil muna kami ni Oscar sa pag-uusap nang may nakita kaming puno ng saging na maraming bunga. Kinuha namin yon at dinala namin kay Lolo Lucio na nasa labas ng kuweba. Aba, naka-jackpot yata kayo ah. Napakaraming saging naman yan. Kaya nga po lolo eh. Meron pa nga raw ang isang puno na may bunga pero hilaw pa. Medyo pahihinugin lang po muna natin bago kunin. Ayos lang ba sa inyo? Nanilagang saging na naman ang hapunan natin. Wala pong problema doon, Lolo Lucio. Mas okay po yan kaysa wala tayong kainin. Kung ganon, ay magpapapoy na ako. Alisin nyo na ang mga saging sa buwig at ilagay nyo na sa kaldero. Agad kaming tumalima sa utos ni Lolo Lucio. Masasabi ko na kahit papano ay masaya ako sa lugar na yon. Walang sumisigaw at nagagalit sa akin. Kahit hindi ako kadugo ni na Lolo Lucio at Oscar, ay ramdam ko na parang totoong pamilya na ang turing nila sa akin. Pagkatapos maluto ng nilagang saging, ay sa loob ng kuweba na kami kumain dahil madilim na sa labas. Ibig sabihin ay may mga gutom na aswang na pagala-gala at mas makabubuting nasa loob na kami ng kuweba dahil hindi nakakapasok doon ang mga aswang. Nakaupo kami sa lupa at nasa gitna namin ang kaldero na puno ng nilagang saging. Bago sana tayo kumain, ayos lang ba sa inyo na magdasal muna tayo? Magdasal? Abay, hindi namin ginagawa yan bago kumain. Kahit maikling panalangin lang at pasasalamat lang po, Lolo. O sige, pero ikaw na ang manguna sa pagdarasal. Nag-sign of the cross na kami at pumikit. Panginoon,
Maraming salamat po sa grasya na pagsasaluhan namin tatlo ngayong gabi. Maraming salamat po dahil nairaos po namin ang maghapong ito nang walang masamang nangyari sa amin. Hinihiling ko po, Panginoon, na sana ay matapos na po ang kasamaan ni Javier at bumalik na po sa normal ang lahat sa baryong ito. Naniniwala po kami sa inyong kapangyarihan at ang lahat ng nangyayaring ito ay may dahilan. Kayo na po ang bahala sa amin at panatilihin niyo po kaming ligtas sa lahat ng oras at pagkakataon. Lubos po kaming sumasampalataya sa inyong pangalan, o aming Panginoon. Amen. Pagkatapos ng maikling panalangin, ay tahimik na kaming kumain. Kahit madalas na nilagang saging ang aming kinakain, ay ayos lang yun sa akin. Para sa amin, ay biyaya pa rin yun mula sa langit at isa yung patunay na hindi kami pinababayaan ng Panginoong Diyos. Habang kumakain, ay biglang sumagi sa isip ko si Nanay. Inisip ko kung meron kaya siyang kinakain. Nag-alala ko para sa kanya dahil baka hindi siya nakakakain sa ayos dahil hindi ko na siya nabibigyan ng pera. Sa gitna ng aming pagkain ay may boses ng babae kaming narinig sa labas ng kuweba. Paulit-ulit nung tinatawag ang pangalan ni Oscar. Napansin ko ang gulat sa mukha ni Oscar nang tumingin siya kay Lolo Lucio. Lolo, si Nanay yun. Hindi ako pwede magkamali. Boses po yun ni Nanay. Huwag mo siyang papansinin, Oscar. Alam mo na aswang na ang nanay mo. Pero gusto ko lang po siyang makita, Lo. Hindi naman po ako lalabas ng kuweba. Kahit na, malamang ay inutusan ni Javier ang nanay mo para pumunta rito. Lilinlangin ka lang niya, kaya dito ka lang. Hayaan mo siyang mapaos sa kakatawag niya sa'yo. At kapag napagod na yon, aalis din yung panigurado. Pero Lo, gusto ko na pong makita si Nanay eh. Ang tagal ko na pong huling beses na nakita po siya. Kahit saglit lang po. Labis ang awang naramdaman ko para kay Oscar ng sandaling yon. Dama ko kung gaano siya nangungulila sa kanyang ina. Pero alam ko na tama si Lolo Lucio na malaki ang posibilidad na inutusan lang ni Javier ang nanay ni Oscar para sa isang plano na wala kaming ideya kung ano. Patuloy sa pagtawag kay Oscar ang nanay niya. Sinabi pa nito na gusto nitong makita si Oscar at nais na nitong makasama ang anak nito. Huwag kang makikinig sa kanya, Oscar. Tandaan mo na sa ngayon ay aswang na ang nanay mo. Si Javier ang kumukontrol sa kanya. Laking gulat namin ni Lolo Lucio nang biglang tumayo si Oscar at tumakbo siya papunta sa bukana ng kuweba. Oscar! Bumalik ka rito! Sabay kaming tumayo ni Lolo Lucio para habulin si Oscar. Napakabilis tumakbo ni Oscar at nang makarating kami sa bukana ng kuweba ay nang hilakbot kami nang nasa labas na si Oscar at yakap siya ng isang babae na may nakakatakot na ngiti sa labi. Nakapakatigas talaga ng ulo mong bata ka! Lumayo ka sa kanya, Oscar! Hindi na siya nanay mo! Pero sinabi po niya na hindi na po siya aswang. Magaling na raw po siya. Kasinungalingan yan! Inilagay mo lang ang sarili mo sa panganib! Sa isang iglap ay nag-anyong aswang ang nanay ni Oscar. Nang makita yun ni Oscar ay malakas itong napasigaw. Tatakbo sana palabas si Lolo Lucio para iligtas si Oscar, pero napahinto siya nang lumabas mula sa kung saan-saan ang iba pang aswang at pinagtulungan ng mga yon na ilayo si Oscar sa kuweba. Lolo! Tulungan niyo po ako! Lolo! Mga walang hiya kayo! Ibalik niyo rito ang apo ko! Nang sandaling yon, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwala na sa napakaikling sandali ay nagawang makuha ng mga aswang si Oscar. Nag-alala ko
sa kung ano ang gagawin ng mga aswang kay Oscar at mas lalo ko natakot nang naisip ko na baka plano nilang patayin ang bata. Nagmamadaling bumalik si Lolo Lucio sa loob ng kuweba at nang bumalik siya ay may dala na siyang itak. Ano pong gagawin niyo, Lo? Susundan ko mga aswang. Kailangan kong iligtas si Oscar mula sa kanila. Pero masyado po silang marami. Baka ano pong mangyari sa inyo? Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako. Si Oscar na lang ang meron ako. Kaya handa kong ibuwis ang sarili kong buhay para sa kanya. Dito ka lang sa loob ng kuweba at kahit na anong mangyari, ay wag kang lalabas. Hindi po ako papayag na mag-isa lang po kayo makikipaglaban sa mga aswang, Lo. Ano po silbi ng pagsasanay niyo sa akin bilang isang manunugis? Kung hindi ko naman yung magagamit, hintayin niyo po ako rito at kukunin ko rin ang itak ko. Nagmadali ako nagtungo sa kaloob-looban ng kuweba. Hinalungkat ko ang mga gamit ni na Lolo Lucio at nang makita ko ang isa pang itak, ay agad ko yung kinuha. Malapit na sana ako sa bukana ng kuweba nang makita ko ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa labas. Nakaharap siya kay Lolo Lucio. Nakakatakot ang presensya niya, kaya nagtago muna ako sa likod ng isang malaking bato. Hayop ka, Javier. Ibalik mo sa akin ang apo ko. Hindi mo siya pwedeng gawing aswang. Dahil meron siyang proteksyon laban sa mga sumpa mo. Tama ka. May proteksyon nga ang apo mo. At ikaw, laban sa sumpa ko. Pero wala siyang proteksyon mula sa mga kuko at ngipin ko. Kaya-kaya ko siyang patayin kung gugustuhin ko. Subukan mo lang saktan si Oscar. Dahil papatayin talaga kita. Papatayin kita, Javier. Isinusumpa ko yon. Huwag kang mag-alala, tanda. Dahil sa ngayon, ay ligtas pa ngayon ang apo mo. At ikaw lamang ang may kakayahan para iligtas siya. May hihingin lamang akong kapalit. Hindi mo ako malilinlang, Javier. Alam kong tuso ka. Wala akong pakialam sa kapalit na sasabihin mo. Huwag ka nang magmatigas pa, Lucio. Hawak ko ang buhay ng apo mo. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, ay papatayin ko siya. Huwag mo rin akong sinusubukan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Walang hiyakan talaga, Javier. Ano bang kapalit ang gusto mo? Simple lang. Ang alisin mo ang proteksyon mo at ng apo mo mula sa aking sumpa. Hayaan mong maging aswang na rin kayo at maging isa sa mga alagad ko. Napakademonyo mong talaga. Mas pipiliin ko na lang ang mamatay kesa maging aswang. Alam kong nangingibabaw pa rin ang galit mo. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong makapag-isip. Bukas ng gabi ay magtungo ka sa aking kubol at doon ay makikita mo ang iyong apo. Pero bago ko siya ibalik sa iyo, ay kailangan mo munang gawin ang gusto ko. Matapos yung sabihin ni Javier, ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Nang wala na si Javier, ay doon ko na nilapitan si Lolo Lucio at nanginginig sa sobrang galit. Lolo, yung po ba yung Javier na sinasabi niyo? Siya nga. Napakahayop na talaga. Pati ang batang walang kamalay-malay ay dinamay niya sa kanyang kasamaan. Ano pong gagawin natin? Paano po natin ililigtas si Oscar? Sa tingin ko, ay wala na akong magagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Javier. Kung ako lang sanang mamamatay ay kaya ko. Pero kung pati si Oscar ay papatayin niya, ibang usapan na yon. Ang ibig niyo po bang sabihin ay papayag kang maging aswang? Kayong dalawa ni Oscar? Oo. Dahil yun na lang ang paraan para mailigtas ko si Oscar. At ikaw naman, habang kausap ko si Javier ay tumakas ka na. Gamitin mo ang pagkakataong yon para umalis ka na sa lugar na ito. Ayoko po.
Hindi ko po kayo kayang iwanan dito ni Oscar sa ganung sitwasyon. Kung aalis man ako dito, ay gusto ko na nasa normal ang lahat at patay na si Javier. May ibang paraan pa naman siguro. Ang kailangan lang po nating gawin ngayon ay kumalma at mag-isip. Inaya ko si Lolo Lucio sa loob ng kuweba. Umupo kami kung saan kumakain kami kanina. Tahimik kaming dalawa. Alam ko na gaya ko ay nag-iisip din si Lolo Lucio ng paraan at plano kung paano namin maililigtas si Oscar. Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Lucio. May kinuha siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy at binuksan niya yon. Nalaman ko na puro agimat ang laman nun. Isa-isa niyang tinignan ang laman ng kahon. Ano pong ginagawa niyo? Tinitignan ko kung meron pa ba akong agimat na pwede kong magamit para labanan si Javier at ang mga aswang. Pero di ba ang sabi niyo po nun ay puro sa panggagamot na lang po meron kayo? Kahit na, nagbabaka sakali lang ako na baka meron pa ritong ibang agimat. Pinanood ko lang si Lolo Lucio sa kanyang ginagawa. Hindi ko muna siya inabala. Nang sandaling yon, ay nagdasal ako na sana ay may makita siya na agimat na maaari niyang gamitin para labanan ang mga aswang. Nang nailabas na ni Lolo Lucio ang lahat ng laman ng kahon, ay isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Bakit, Polo? Wala ho ba kayo nakita? Sa kasamaang palad ay wala. Sa palagay ko, ay wala na talaga akong mapagpipilian, kundi ang pumayag sa kung anong gusto ni Javier. Nakita ko ang pagkabigo at lungkot sa mga mata ni Lolo Lucio. Alam ko na labag sa kalooban niya na gawin ang sinabi ni Javier, pero naiintindihan ko siya kung bakit niya yun gagawin. Gusto lang niyang mabuhay pa si Oscar kahit ang kapalit nun ay parehas silang magiging aswang at magiging alagad ni Javier. Kahit ako ay wala nang naisip na ibang paraan kung paano namin ililigtas si Oscar. Wala sa sarili na napatingin ako sa mga agimat na nasa lupa at isang agimat ang pumukaw sa aking atensyon. Sa lahat kasi ng naroroon ay yun lamang ang iba ang anyo. Isa yung kwintas na may palawit na itim na bato. Kinuha ko yun para makita ko yun ng malapitan. Lolo Lucio, kakaiba po ang agimat na to ha. Ano pong nagagawa nito? Hindi yan agimat, kundi isa yung mutya. Ang tawag dyan ay mutya ng aswang. Kapag isinuot mo yan, ay iisipin ng mga aswang na isa ka ring aswang. Kumbaga, maaari kang makihalubilo sa mga aswang kapag suot mo yan at hindi nila malalaman na isa kang tao. Lo, sa tingin ko ay magagamit natin ang mutyang to para iligtas si Oscar. Alam ko ang tumatakbo sa utak mo. Gusto mo na isuot ko ang mutya na yan at magpunta ko sa baryo para iligtas si Oscar. Hindi yun uubra dahil kilala ako ng mga aswang. Kahit suot ko yan, ay malalaman pa rin nila na hindi ako totoong aswang. Hindi naman po ikaw ang magsusuot nito kundi ako. Hindi po ako kilala ng mga aswang. Maliban sa isang pamilya at isang matandang babae na humabol sa akin dati. Pero matagal na po yun. Kaya duda ko kung naaalala pa rin nila ang mukha ko. Si Javier naman po ay hindi ako nakita nang nakausap niyo siya kanina. Kaya wala siyang ideya sa kung ano ang itsura ko. Mapanganib ba naiisip mong gawin, Jimmy? Hindi ako papayag na ilagay mo ang buhay mo sa panganib. Pero iniligtas niyo po ako. Tinulungan niyo po ako ni Oscar kahit hindi niyo ako kilala. Kaya hayaan niyo po na gamitin ko ang pagkakataong to para makabawi sa inyo. Sa ngayon ay ito lamang po ang paraang naiisip ko para iligtas si Oscar. Sigurado po ko na walang aswang ang makakakilala sa akin kapag nagpunta ako sa baryo para iligtas si Oscar. Magtiwala po kayo sa akin, Lo. Sandaling tumahimik si Lolo Lucio.
habang matiin siyang nakatingin ng diretso sa akin. Alam ko na pinag-iisipan niya kung papayag ba siya sa sinabi ko o hindi. Makalipas ang ilang sandali, ay marahan siyang tumango. Sige, pumapayag na ako sa gusto mong gawin. Talaga po? Oo. Ang kailangan ko lang sigurong gawin ay ang magtiwala sa'yo. O siya, kailan mo pala balak gawin ang plano mo? Ngayon na rin po. Bukas po kasi ay inaasahan ni Javier na magtutungo kayo ron. Kaya maaaring naroon siya sa kubol niya. Pero kung ngayon ko to gagawin ay may posibilidad na wala siya ron. Tama po ba? Tama ang sinabi mo. May mga pagkakataon kasi na umaalis si Javier para umatake sa ibang lugar. Kung ganon, payag na ako na pumunta ka sa baryo ngayong gabi. Pero kapag lumipas ang isang oras na wala pa kayo rito ni Oscar, ay susunod na ako ron. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi po yan mangyayari, Lolo Lucio. Dahil sigurado po ako na maililigtas ko po si Oscar. Ako po ang bahala. Kung ganon ay kumilos ka na. Ipagdadasal ko na magtagumpay ka. Maraming salamat po. Napakalaking bagay po ng pagdarasal para sa akin. Walang pagdadalawang isip na isinuot ko sa aking leeg ang kwintas. Itinago ko yun sa ilalim ng aking damit para walang ibang makakita nun. Wala akong naramdamang kakaiba. Pero ayon kay Lolo Lucio ay sa oras na isuot ng kahit na sinong tao ang mutya ng aswang ay gumagana na kagad ang kapangyarihan nun. Bago ako umalis ay itinuro pa sa akin ni Lolo Lucio kung paano pumunta sa baryo. Sinabi rin niya sa akin ang eksaktong kinaroroonan ng kubol ni Javier at kung anong itsura nun para hindi na ako mahirapang hanapin yun. Maya-maya ay lumabas na ako ng kuweba at mag-isa akong naglakad palabas ng gubat. Walang tigil ang pagdadasal ko na sana ay magtagumpay ako sa pagligtas kay Oscar. Makalipas ang ilang sandali ay narating ko na ang mismong baryo. Napatunayan ko na totoo ang kapangyarihan ng mutya na suot ko dahil may ilang aswang akong nakasalubong. Pero hindi nila ako sinaktan. Ibig sabihin ay inisip nila na kagaya nila ako na isa ding aswang. Tinandaan ko ng maigi ang mga sinabi sa akin ni Lolo Lucio at naglakad ako papunta sa kinaroroonan ng kubol ni Javier. Nasa dulong bahagi daw yun ng baryo at nang natanaw ko na ang kubol ay sandali akong huminto dahil may isang aswang na nagbabantay sa labas. Sa parting yun ng baryo ay walang aswang sa paligid, maliban na lamang sa bantay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at saka ako naglakad papunta sa kubol ni Javier. Bumakas ang pagtataka sa mukha ng aswang na naroon nang nakita niya ako. Magandang gabi sa'yo, kaibigan. Inutusan ako ng ating pinuno na si Javier na ako na muna magbabantay sa kanyang kubol ngayong gabi. Kaya maaari ka nang umalis at magpahinga. Hindi ako makapaniwala nang naniwala kagad ang aswang na yun sa sinabi ko. Aniya ay kanina pa siya nagbabantay doon at gusto niya nang sumunod kina Javier na sumasalakay daw sa isang baryo ng oras na yon. Nang umalis na ang aswang ay agad akong pumasok sa loob ng kubol. Nakita ko ron si Oscar na nakatali ang mga kamay sa isang haligi sa sulok. Hindi makapaniwala si Oscar nang nakita niya ako. Sumenyas ako sa kanya na huwag siyang maingay at saka ko siya nilapitan. Sinimulan kong alisin ang pagkakatali ng mga kamay niya. Anong ginagawa mo rito, kuya? Malamang ililigtas ka, ano ka ba? Pero paano mo nalampasan yung mga aswang sa labas? Gamit ko ngayon ang mutya ng aswang ni Lolo Lucio. Kaya ang akala ng mga aswang ay aswang din ako. Ang hirap namang alisin ang tali na to. Sobrang higpit. May patalim doon sa lamesa, kuya. Yun ang gamitin mo. Pinuntahan ko ang lamesa na sinabi ni Oscar at agad kong dinampot ang patalim na naroon.
Binalikan ko si Oscar at ginamit ko ang patalim para putulin ang lubid sa kanyang mga kamay. Kuya, bilisan mo! Baka may dumating na mga aswang! Hindi ko pwedeng madali ng pagputol dito sa lubid at baka masugatan ka. Kumalma ka lang. Makakatakas din tayo. Si Lolo pala, kuya. Nasaan siya? Nasa kuweba siya. Hinihintay niya tayo ron. Sa wakas, ay nagawa ko na ring putulin ang lubid na nakatali kay Oscar. Hindi ko na binitiwan ang patalim dahil alam kong magagamit ko yun kung sakaling magkaroon ng aberya paglabas namin ng kubol. Sigurado kasi ako na maaalarma ang mga aswang sa sandaling makita nilang kasama ko si Oscar. Kuya, sandali. Paano pala tayong lalabas? Wala akong mutya ng aswang. Anak ng putya. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Teka. Sige, alam ko na. Kukunin ko ang atensyon ng mga aswang. At kapag nagawa ko yun, ay tumakbo ka pabalik sa gubat. Bilisan mo ha. Tara na, bilisan na natin. Para makabalik na tayo kay Lolo Lucio. Sandali lang, kuya. May kukunin lang ako. Napakunot noo ako ng isang maliit na kahon ang kinuha ni Oscar mula sa ilalim ng higaan na naroon. Binuksan niya ang kahon at isang parang kristal ang kinuha niya, saka siya lumapit sa akin. Nakita ko ng malapitan ang bagay na hawak niya at pahaba ang hugis nun na may matulis na dulo. Yan ba ang mutya ng liwanag? Oo, kuya. Ito nga yun. Kailangan to ni Lolo Lucio para maibalik na sa pagiging tao ang mga aswang at para matalo na rin si Javier. Matapos yun, ay lumabas na kaming dalawa ni Oscar sa kubol ni Javier. Tahimik kaming gumalaw habang pinagmamasdan ko ang ilang mga aswang sa paligid. Nagtago muna kami sa likod ng isang malaking puno at naghintay ako ng tamang pagkakataon upang gawin namin ang aming plano. Laking gulat namin ni Oscar nang isang nakakatakot na boses ang narinig namin sa aming likuran. Nang humarap kami, ay nakita namin si Javier na nasa anyong aswang. Mabuti na lang at sinunod ko ang aking kutob na may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Sino ka? At bakit kasama mo ang batang biyag ko? Isa ka bang taksil na aswang? Nakakampi ni na Lucio? Hindi ako isang taksil na aswang. Dahil una sa lahat, hindi ako aswang! Matapang kong hinubad ang mutya ng aswang at tinapon ko yun sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Javier at alam ko na nalaman niya na isa akong tao. Ngayon ay naiintindihan ko na. Maaaring ikaw ang sinasabing dayo ng ilan sa aking mga alagad. Gumamit ka ng isang mutya upang isipin ng mga alagad ko na isa kang aswang. Matalino ang iyong ginawa. Pero isang kaibangan, nakakalabanin mo ang kagaya ko. Hindi siya lalaban sa'yo, kundi ako, Javier! Lahat kami ay nabigla nang nasa likod na pala ni Javier si Lolo Lucio. May dala siyang matalas na itak at nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa pinuno ng mga aswang na si Javier. Lolo, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ko kayang maghintay ng matagal sa loob ng kuweba. Habang alam ko na maaari kayong mamatay dito ni Oscar. Kaya sinundan ko na kagad kayo. Mabuti na rin at nandito na kayong tatlo. Hindi ko man kayo magawang mga kagaya namin, ay sigurado naman ako na magagawa ko naman kayong patayin at kainin. Habang nakatingin si Javier kay Lolo Lucio, ay naisip kong samantalain
ang pagkakataong yun. Mabilis akong tumakbo papunta kay Javier para saksakin siya ng hawak kong patalim. Pero nang akmang sasaksakin ko na siya, ay mabilis siyang lumingon sa akin at nagawa niyang hawakan ang aking kamay. Napangiwi ako nang mahigpit niya akong hawakan habang nanlalaki ang kanyang pulang-pulang mga mata. Hunghang, ang akala mo ba ay hindi ko mararamdaman kung anong binabalak mo? Masyado mo yata akong minamaliit. Bitiwan mo siya, Javier. Tayong dalawa maglaban. Huwag mo siyang idadamay. Damay na rin ang dayo na to. At sisiguraduhin ko na hindi na kayo sisikatan ng araw. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang paggalaw ni Oscar. Humakbang siya ng isa at malakas niyang tinawag si Lolo Lucio. Ibinato ni Oscar ang mutya ng liwanag kay Lolo Lucio at naging mabilis naman ang kilos ng matandang lalaki. Matagumpay nitong nasalo ang mutya ng liwanag at walang pagdadalawang isip nito yung itinarak sa dibdib ni Javier. Napamaang si Javier at doon niya na ako binitiwan. Hindi inalis ni Lolo Lucio ang pagkakabaon ng mutya ng liwanag sa katawan ng pinuno ng mga aswang na si Javier. Sa lahat ng aswang na nakaharap ko, ikaw ang pinakamaraming sinasabi. Ikaw ang pinakamadaldal sa lahat. Yang kayabangan mo talaga ang magpapabagsak sa'yo. Tignan natin ang yabang mo ngayon. Nahawak ko na ang kahinaan mo. Hindi. Paano niyong nakuha ang mutya ng liwanag? Malamang kinuha ko yan bago kami lumabas ng kubol mo. Sige, Lolo! Patayin mo na ang demonyong aswang na yan! Jimmy! Gawin mo na kung anong dapat mong gawin! Sige na! Nang sabihin yun ni Lolo Lucio, ay alam ko na kagad kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumayo ako sa harapan ng nangihinang si Javier at gamit ang patalim na hawak ko, ay mabilis kong ginilitan siya sa leeg. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa malalim na sugat sa leeg ni Javier. Matapos yun, ay bumagsak siya sa lupa at umusok ang buong katawan niya hanggang sa bigla siyang nagliyab. Napatras kaming tatlo habang pinanonood ang pagtupok ng apoy kay Javier hanggang sa maging abuto. Tila na alarma ang mga alagad na aswang ni Javier sa paligid at nakita namin silang papunta sa aming kinaroroonan. Pero bago pa sila makalapit ay isa-isang bumagsak ang mga aswang at inakala ko na namatay na silang lahat. Ayon kay Lolo Lucio ay hindi pa patay ang mga yon. Sinabi niya na yon ay isang proseso na kailangang pagdaanan ng mga aswang upang bumalik na ang mga yon sa tunay nitong anyo na isang tao. Doon ko napagtanto na kailangan talagang mamatay ni Javier upang maging tao na ulit ang mga aswang sa baryo, dahil si Javier ang nagbigay ng sumpa sa lahat ng mga taong naroroon. Nang sumikat ang araw, ay nagising na ang mga tao at hindi sila makapaniwalang lahat na hindi na sila mga aswang. Hindi na sila kampon ng kadiliman. Si Lolo Lucio ang nagpaliwanag ng nangyari at labis ang pasasalamat ng lahat sa amin, lalong-lalo na kay Lolo Lucio. Matapos yun, ay tinulungan ako ng mga tao na ayusin ang aking jeep at sa maikling oras lang ay naayos na yun at alam ko na maaari na akong umalis. Ngayong maayos na ang iyong sasakyan, ay maaari ka nang umuwi sa inyo, Jimmy. Maraming salamat
dahil napakalaki ng naging parte mo para bumalik ang kapayapaan dito sa aming baryo. Hindi ka namin makakalimutan magpakailanman. Dapat din po ako magpasalamat sa inyo ni Oscar. Kasi tinulungan niyo po ako. Marami po akong natutunan sa ilang linggo na nakasama ko po kayong dalawa. Kuya, aalis ka na ba talaga? Hindi ba pwedeng dito ka na lang muna ng mga ilang araw pa? Pasensya ka na, Oscar ha. Kailangan ko na kasing magpakita kay nanay eh. Nag-aalala man siya o hindi sa akin, ay kailangan niyang malaman na ligtas ako. Huwag kang mag-alala, dahil kapag meron akong oras, ay bibisitahin ko kayo rito. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko kina Lolo Lucio at Oscar bago ako sumakay ng jeep. Sa huling pagkakataon ay tinignan ko sila. Nang paandarin ko ang jeep palayo sa baring yon, ay napakagaan ng aking pakiramdam dahil alam ko na aalis ako sa lugar na yon. Naligtas na ang mga taong naroroon, lalo na sina Lolo Lucio at Oscar. Makalipas ang ilang oras, ay nakabalik na ako sa aming lugar. Habang naglalakad ako papunta sa bahay, ay kinakabahan ako dahil wala akong ideya kung paano ako sasalubungin ni nanay. At sa wakas, nakarating na ako sa bahay at nang buksan ko ang pinto, ay naabutan ko si nanay na nakaluhod sa harapan ng altar habang nagdadasal. Hindi ako makapaniwala nang tumakbo siya palapit at mahigpit niya akong niyakap habang umiiyak. Salamat! Salamat dahil pinakinggan ng mahal na birhen ng aking panalangin na makauwi ka ng ligtas. Nay, hindi ka po galit sa akin? Hindi na ako galit sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat ng masasamang nagawa ko sa iyo, Jimmy. Patawad kung ikaw ang sinisi ko sa kasalanan ng ama mo. Kahit wala ka namang kinalaman doon. Nang mawala ka, ay doon ko lang napagtanto kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na nagawang makapagsalita dahil maging ako ay naiyak na rin. Mahigpit kong niyakap si nanay at doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit ako napunta sa baryo ng mga aswang. Yun ay upang mapagtanto ni nanay na mali na nagagalit siya sa akin, na mali ang trato niya sa akin. At dahil doon ay mas lalo kong namanga sa kung paano kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay ko o sa buhay natin. Sadya nga palang may mga pangyayari sa buhay ng tao na sa una ay mahirap talagang unawain. Ngunit kung magtitiwala lang tayo sa plano ng Diyos sa atin, ay malalaman din natin sa uli kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay na yon. At sigurado ko, simula sa araw na yon, ay mabubuhay na kami ng nanay ko ng masaya dahil nawala na ang galit sa kanyang puso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay meron po kayong natutunan na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo din pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.